Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya ko po, and also sa ating Panginoon. Yan. Good morning po. Sa umagang ito, meron po kong isi-share sa bawat isa sa atin. At yung isi-share ko po is yung napag-aralan po namin kanina sa amin pong Blessed Morning Devotion. Ito po ay may patungkol po sa discipline. Disiplina galing sa Panginoon. Tara po, atin pong pakinggan sa umagang ito ang ating devotion na binigay sa atin ng Panginoon sa bawat isa. Makibukas po tayo sa ating Biblia at kung wala, pakinggan na lamang natin ang gusto dito po sa Book of Hebreo. Sabi po sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 6, ang sabi po rito sa salita ng ating Panginoon, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Iba po, ang sabi dito, pinarurusahan daw po ng Panginoon yung kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ibig sabihin dito, hindi po ito yung literal na palo at paghampas. Ito po ay kumbaga, spiritual speaking na tayo po ipapaluin ng Panginoon. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay manatili sa kasalanan. Yung pagpapalo niya, yung tayo ay kanyang tuturuan. Lalo na't Kristiyano ka, diba? May aral ka na tinanggap sa Kanya. Tapos, nagpatuloy ka sa kasalanan, tumalikod ka kay Kristo sa mga salita niya. Mas pinili mo yung kasalanan. Anong mangyayari sa'yo? Makakaranas ka po ng pagpapalo ng Panginoon. Parang katulad lamang po yan sa magulang na hindi niya hinahayaan manatili yung kasalanan sa kanyang anak o pagkakamali. Kaya ang ginagawa ng magulang sa anak, pinapalo niya ito, pinarurusahan. Para Para maging matuwid. Amen po? Kaya nga sabi po, hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Simula nang tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po ay ibinilang o itinuring ng Diyos na maging anak niya. Yan ay sinasabi, yan ay makikita sa Book of John chapter 1 verse 12. Amen po, no? Sabi sa verse 7 na dahil sa ito'y parusa kayo nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Verse 8, datapat kung kayo hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayon mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Kaya every time po na kapag once na tayo po ay nakakadama ng palo ng Panginoon, dahil sa mga nagawa nating mali, kakulangan o kasalanan, anong gagawin natin? Imbis na tayo po ay magalit, magtampo sa Panginoon, tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Bakit? Kasi pinapalo niya tayo. Dahil mahal niya tayo, anak niya tayo, at ayaw niya tayo na manatili sa kasalanan. Gusto niya na tayo ay mag-stay sa Kanya. Ganon yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Amen po. Kaya sabi sa verse 8, datapat kung kayo hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Verse 9, bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang, hindi ba galalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Verse 10, sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din ay hindi kaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamagitan nito. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay dumaranas ng pagpapalo at parusa ng Panginoon, be thankful tayo sa Kanya. Amen? Huwag tayo magtampo sa Kanya o magalit man. Dapat tayo magpasalamat sa Kanya dahil tinutuwid niya tayo. Gusto niya tayo nasa tama tayong daan. Nandun tayo sa pagiging matuwid, yung talagang nakalulugod sa Kanya. Kaya patuloy po tayo na kumapit sa ating Panginoon, patuloy natin siyang pasalamatan at manatili sa Kanya. At wag na po tayo sa kasalanan, wag na tayong bumalik doon kasi binago na tayo ng Panginoon at tayo ay tinuring na po na anak po niya. Amen? So ito lamang po ang aking devotion, ang ating devotion na binigay niya sa umagang ito. Muli, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. God bless and shalom. Bye!